Okay guys, welcome sa ating educational webinar. Market update ulit tayo. So date nyo ay February 8. So review natin yung previous analysis natin and mga fundamental bias for this week. Okay. So makita natin dito sa USD. So weekly time frame, no? Na nagkaroon ng pullback sa time frame. Nag-bullish move, then na-anticipate natin yung pullback na to. Yan, kung tingnan natin sa lower time frame, last week nag-hold above yung USD sa 107.2 key level, no? Dito sa key level na to, yung maganda mag-buy entry ng position. Kaya nga sabi natin nung previous market analysis or market update na maghahanap tayo ng buy position if nag-pull back lower sa key level. Ito yung example ng pull back lower sa key level, no? Nag-bearish move ang USD, then nag-pull back sa key level, dun tayo maghanap ng buy position. Eh nakita natin na nag-bullish move hanggang dito sa 109.5 key level, no? Ganyan kung paano mag-trade based on price action and key level. Then i-combine natin sa fundamentals and market sentiment. So after dito, marami nag-TP or profit taking. Kaya nakita natin pullback lower, no? Then bearish sentiment sa USD for this week. So bakit bearish sentiment? Dahil sa economic news nung Monday. So nag-gap higher, then na-price in agad, then nag-bearish move. Then meron tayong NFP for this week, no, non-farm payroll. Key data ito sa US currency, no. So yung NFP nangyari lang siya for every first Friday of the month, no. So Friday na yon, yung February 7, may NFP tayo. So mamaya interpret natin yung data. So makita natin USD na yun is nasa range lang siya sa key level na ito. Walang clear direction kung tataas ba siya or bababa. Nasa range lang siya sa key level. Pero yung structure or market structure nito ay bullish market structure. Kung titingnan natin sa higher time frame ay pataas. Yung direction ng market ganito. Ititingnan natin sa line chart. So ayan, no. Maganda mag-buy opportunity during sa pullback na ito. Ito yung equivalent sa chart, no. Ayan. So for coming week, next week, no, expect natin na if nag-hold sa key level na ito, malapit sa 107.2 key level, dun ulit tayo maging bullish buy sa USD, no. As long as mag-hold above ang price sa price key level na ito, bullish bias pa rin tayo sa USD. Buy on pullback, no, best position ng buy entry. If mag-pullback lower pa next week, possible na mag-hold itong key level, no, and i-retest ulit yung 109.5 key level. Okay ba? Naintindihan ba guys? Market update sa USD. Wala naman echo. Okay. Guys, mag-base tayo sa higher time frame if mag-focus tayo sa swing or day trading sa USD, no? Dahil sa higher time frame makikita natin potential swing ng market or potential moves. Dito, nung previous analysis natin, na-anticipate natin itong pullback lower, no, sa higher time frame sa USD. Na-anticipate natin yan. Nung nandito pa lang yung price, no,
Nandiyan pa lang price, alam na natin na potential mag-pullback lower yan, no? Possible price in na yung fundamental catalyst sa USD na bullish bias, ilang weeks na bullish bias sa USD, ilang weeks na tumaas ang USD, no? Kaya potential talaga mag-pullback lower, no? Dahil hindi lang isang direction na market na pataas lang. Walang gano'n na isang straight line lang na pataas. May mga pullback lower yan na pwede natin i-take advantage, no? If may experience ka na sa market, i-take advantage yung pullback lower, or after mag pullback lower, take advantage yung pullback, then doon ka magba-buy entry if aligned pa rin sa market sentiment and fundamentals. Okay, so sa USD, no, sa gold naman tayo. So si gold nag-create ng bagong all-time high, no, for this week. Ilang weeks na ba tayo bullish sa gold market? Ilang weeks na tayo bullish since last year pa. Kung titingnan natin yung higher time frame, no? Since dito pa lang, bullish bias tayo sa USD. Based on previous market analysis natin noong 2023, 2024. So we take advantage, no, kaya bullish bias dahil sa fundamentals sa gold. Bakit tayo bullish bias? Dahil yan sa fear sentiment. Talagay natin yung mga fundamental catalysts. Fear sentiment, USD rate cut, and geopolitical tension. And recently, meron tayong trade tension na nagkukos ng concern sa global market. So ito yung mga fundamental catalyst kung bakit tumataas ang price ng gold, no? Dapat alam natin yung mga fundamental driver or narrative kung bakit maraming bumibili ng gold. Kaya nakita natin na tumataas yung value ng market na ito dahil sa fear sentiment, kaya nagkaroon ng fear sentiment, no, dahil sa geopolitical tension and trade tension. Nagkukos na nag-shift sa investor or trader na mag-invest sa safer asset like gold, USD, Japanese yen, and CHF. USD rate cut anticipation. Last year nag-rate cut ang central bank sa US, kaya less demand sa USD. Kaya nakita natin yung pagbaksak ng USD, no, last year. And tumaas yung isa sa mga fundamental catalyst kung bakit tumaas ang gold. Dahil sa USD rate cut. Geopolitical tension, conflict sa Middle East, sa Europe, no, nag-cause ng fear sa market. Trade tension, recently yung nanalo si President Trump na nag-cause ng concern sa trade market, no, regarding sa tariff, no, pag-impose ng tax sa pag-import ng mga products. So ayun yung mga reason kung bakit tumaas ang price ng gold. So based sa previous analysis, no, balikan natin. Since 2,660, bullish bias na tayo sa gold, no, nung January 14 pa, nag-break above sa key level. Then nung January 29, na-anticipate natin na i-retest ng gold yung previous all-time high na ito. So ni-retest niya yung all-time high, then nag-create ng bagong all-time high sa 2,880. No, possible na for this year may hit yung target na 3,000 price. No, possible yan may hit this year, no? If mag-continue yung bullish bias sa gold market. Pero yung prefer natin mangyari sa gold is mag-pull back lower muna before pa tumaas ulit. Kung titingnan natin yung price action and market structure sa gold, possible na i-retest tong mag-create ng high dito sa 2,000
900 and dun mag profit taking, pullback lower. So dito maganda mag-sell if magkaroon ng bearish momentum, rejection sa key level. Then maganda naman mag-buy dito sa 2850 key level or sa 2810 key level, no? If nag-pullback lower, possible ka mag-buy dyan. Or dito sa 279, 2810, no? So ay mga possible entry points sa key level. So since nakita natin na nag-break above sa all-time high, previous all-time high gold, makita natin yung lakas ng bullish momentum, no? Kaya nga yung previous analysis natin, sabi natin na possible talaga na tumaas pa ang gold, no? Before mag deeper pullback. So for next week, possible ang pullback, no? Pullback lower. Depende sa market sentiment and fundamentals for next week. Okay guys, kuha pa. Okay ba yung market update natin sa gold? Next naman ay sa Bitcoin. Sa Bitcoin naman, so dito nga sabi natin sa previous analysis is mag-range lang ang Bitcoin dito sa price level. Titinan mo, nagkakaroon lang ng upper wick dito sa taas and lower wick dito sa baba. So, paano mag-trade during sa range market, no? Yung sabi nga natin, maganda mag-buy sa 91k key level, no? Dito ka mag-buy. If nag-form ng lower wick, dun ka mag-buy entry. And dito naman sa taas, if nag-form ng upper wick, dun ka mag-sell entry. So, ganun lang kung paano i-trade ang ranging market, no? Dahil possible na magganyan lang yung direction ng market, no? Mag-range lang. And ilang weeks na tayo nag-range? Almost 2 months na. 3 months na tayo nag-range, no? So, if meron tayong fundamental catalyst sa gold na very bullish bias, no, possible talaga mag-break above yan. Then if wala naman tayong sentiment na bullish bias sa Bitcoin, possible mag-break below yan. So depende kung ano yung fundamental catalyst na mangyari for coming weeks, no? Kaya yung market update natin for next week is possible mag-range lang yan between 91k key level and 109k key level. So pwede mo i-trade yung sell position dito or buy position if nakapag-buy ka sa lower key level, no? Okay? So sa NFP data report naman tayo this week. So i-check natin. Naintindihan ba guys? If may question, pwede kayo magtanong regarding sa market update. Any question guys?